Ang Bagyong Rai, na kilala sa Pilipinas bilang Super Typhoon Odette, ay ang pangalawa sa pinakamapinsalang bagyo sa kasaysayan ng Pilipinas, kasunod ng Bagyong Haiyan o Typhoon Yolanda noong 2013. Ang paglandfall ng Bagyong Odette. Sa hindi inaasahang pangyayari, ang Bagyong Odette ay lumakas mula sa isang tropical storm. Ito ay naging isang super typhoon sa loob lamang ng ilang oras bago naglandfall ng 9 na beses sa 7 lalawigan ng ating bansa. Mga kahuan, panoorin ng buo ang video na ito upang balikan ang landas ng Bagyong Odette at alamin ang detalye ng kanyang huling pagbisita sa ating bansa noong December 2021. Taglay ang maximum sustained winds na 195 kilometers per hour at pagbugso ng hangin na 260 kilometers per hour. At sa comment section pagkatapos ng video, huwag kalimutang mag-share ng inyong mga karanasan sa panahon ng huling pagbisita ng Super Typhoon Odette sa ating bansa noong December 2021. Ilang araw bago magtipon-tipon ang maraming pamilyang Pilipino para sa pagdiriwang ng darating na Pasko noong December 2021, ang Bagyong Odette, na kilala sa international name bilang Typhoon Rai, ay nanalasa sa ating bansa habang ang Pilipinas ay unti-unti na sanang nakakabangon mula sa ilang buwan ng matinding paghihigpit dahil sa COVID-19 pandemic. Taglay ang maximum sustained winds na 195 kilometers per hour. Ang Bagyong Odette ay unang naglandfall sa Siargao Island, Surigao del Norte bandang 1:30 p.m. noong December 16, 2021. Bandang 3:10 ng hapon ang pangalawang landfall ay naganap sa Cagdianao Dinagat Islands, Surigao del Norte. Ang pangatlong landfall ay nangyari sa Liloan, Southern Leyte bandang 3:40 p.m. Bandang 4:50 p.m. ang ikaapat na landfall ay nangyari sa Panaon Island ng Liloan, Southern Leyte. At sa bandang 5:40 p.m., ang ikalimang landfall ay naganap sa Padre Burgos, Southern Leyte. Sinundan ito ng halos isang oras na pang-anim na paglandfall sa President Carlos P. Garcia at sa Bien Unido ng Bohol. Ang pang-7 landfall ay naganap sa Carcar, Cebu bandang 10 p.m. At ang ikawalong paglandfall ay nangyari sa La Libertad, Negros Oriental. Ang Bagyong Odette ay gumawa ng ika-9 na paglandfall sa Rojas, Palawan, noong 3:10 ng hapon ng Biyernes, Disyembre 17, 2021. Nagsimula itong gumalaw patungong kanlurang dagat ng Pilipinas, isang araw matapos manalasa at maghatid ng matinding pinsala sa maraming bahagi ng Visayas at Mindanao. Bahagyang humina ang Bagyong Odette at bumaba ang kanyang lakas mula 155 kilometers per hour papunta sa 150 kilometers per hour. At ang bugso ng hangin nito ay bumaba rin sa 205 kilometers per hour mula sa naunang 215 kilometers per hour. Lumabas ang Bagyong Odette sa Philippine Area of Responsibility o PAR noong ika-18 ng Disyembre 2021. Ang Bagyong Odette ay nag-iwan ng napakalaking pinsala sa mga tahanan, ari-arian at kabuhayan ng ating mga kababayan, dulot ng kanyang taglay na malupit at malalakas na hangin at ulan at nagiging sanhi ng malawakang pagguho ng lupa, baha at storm surge sa gitna at timog na bahagi ng bansa, partikular sa mga isla ng Visayas at Mindanao. Apektado ang mahigit 7.8 million sa ating mga kababayan na nagmula sa 11 rehiyon sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Apektado rin ang pangunahing economic hub ng Cebu, pati na rin ang ilang mga sikat na destinasyong pang-turista sa Siargao Island at Bohol. Pinasara at nilimitahan ng mga autoridad ang operasyon sa 126 na pantalan at kinansila ang mahigit sa 160 na domestic at international na mga flights. 269 cities and municipalities are left without electricity and 348 locations suffered with communications and network interruptions. Nanatiling walang kuryente ng ilang linggo matapos tamaan ng Bagyong Odette ang ilang pangunahing mga lungsod at sentro ng ekonomiya, kabilang ang Cebu at Puerto Princesa, pati na rin malalaking bahagi ng Surigao del Norte, Dinagat Islands,
at southern Leyte. Livelihoods have been lost, particularly those who depend on farming or fishing to make a living. Authorities reported agriculture damage and losses across 10 regions amounting to 2.6 billion peso, affecting farmers with a volume of production loss at 87,600 metric tons and 60,500 hectares of agricultural areas. $107.2 million funding was needed to help and respond to the most urgent humanitarian needs for the next 6 months after the devastating impact of Super Typhoon Odette. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC at sa Department of Social Welfare and Development or DSWD, hindi bababa sa 258 na tao ang nasawi at binawian ng buhay, 568 ang nasugatan at 631,000 ang nailikas noong ika-23 ng Disyembre sa 10 rehiyon. DSWD reported that over 631,000 people are displaced. This includes 372,000 people in evacuation centers, as well as another 259,000 people displaced with families and friends or in makeshift shelters. Humigit kumulang 71,000 na bahay ang nawasak at 130,000 na bahay ang nasira sa iba't ibang rehiyon na dinaanan ng Bagyong Odette. Dahil maraming paaralan ang nasira at ang iba ay ginamit bilang mga evacuation center, ang mga gawain pang edukasyon sa 11 rehiyon ay nahinto o nasuspinde. Super Typhoon Odette also compromised access to safe water and sanitation facilities, heightening the risk of communicable disease outbreaks. Many affected people are now subsisting on springs and hand pumps for water, a lot which are reported to have been contaminated by flood and seawaters. As assessments continued, the local and national government expects significant damage to infrastructures that may take several months to restore. Noong ika-20 ng Disyembre 2021, idiniklara ng pamahalaan ng Pilipinas ang state of calamity sa regions Mimaropa 6, 7, 8, 10 at 13. Retirement of the name Typhoon Odette. Dahil sa malawakang pinsala at mataas na bilang ng mga nasawi at binawian ng buhay sa Visayas at Mindanao, inanunsyo ng Pag-asa na tatanggalin ang pangalang Odette sa umiikot na listahan ng mga pangalan ng bagyo sa Pilipinas at hindi na muling gagamitin para sa ibang pangalan ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Noong Marso 21, 2022, pinili ng Pag-asa ang pangalang Opong bilang kapalit nito para sa typhoon season sa darating na taon 2025. Sa kabilang dako naman, noong unang bahagi ng 2023, inanunsyo din ng International Typhoon Committee na tatanggalin ang pangalang Rai mula sa mga listahan ng mga pangalan ng international name ng mga bagyo. Ang kapalit na pangalan ay iaanunsyo sa darating na typhoon season 2024. Mga kahuan, sa pagtatapos ng ating video tungkol sa Super Typhoon Odette 2021, huwag kalimutang mag-subscribe sa Weather ni Juan Channel para sa dagdag na kaalaman tungkol sa weather update at weather trivia videos tungkol sa araw-araw na lagay ng panahon ng ating bansa.